Meron po ba talagang ano, yung kaluluwa na gumagala dito? Kasi may ayon sa asawa ko, meron nag-share ng about sa, hindi ko alam kung husband or wife ito, na namatay, tapos ang ano sa kanya, i-command na bumalik sa katawan yung kaluluwa. Ang kaso ang problema, naimbasa mo na yung katawan. So ang nangyari, yung kaluluwa niya daw, gumagala na lang daw dito. Kasi nga, hindi na makabalik kasi nga, wala nang babalikan na katawan. May ganun ba yun? May totoo bang ganun yun? Kasi from ano siya from nakulong daw siya sa bote. Nakakulong daw yung kaluluwa sa bote, tapos yung pinakawalan, yung kung anong ginawa, hindi ko alam kung um, ano tawag doon? Inano yung ano na yun. Hindi ko alam paano nung ginawa, paano nakawala yun doon. Meron po bang ganun na iikot-ikot dito sa ano na kaluluwang, parang siguro siya yung kaluluwang hindi matahimik siguro ang tawag doon. Yung sinasabi niyo. Okay, Brother Romer, pakisagot, Brother Romer. Merong ano, sister, merong pusang gala pero walang kaluluwang gala. Brother Romer? Ano si Brother Romer? Pwede Ay, kami sumagot, bro? Sabi niya, Brother John daw, baka-host daw siya. yun pala. Ano po? Go ahead, Brother Romer. Okay, so magandang gabi sa iyo. Yung mga mga wandering soul, ang sinabi mo na nakulong sa nakakulong sa bote. Ang tanong, bakit makulong yung espiritu sa bote? Na lulusot-lusot lang naman 'yan. So, yung mga wandering soul, hindi po yan yung mga yung mga espiritu na gala, hindi po yan totoo. Kalimitan ng mga open ng psychic ability, yung mga open ng third eye, sila, kalimitan ng mga demonyo, nagmimimik doon sa mga patay. So, ang dami naming mga pasyente dito sa Office of Exorcism na nakakita sa kanilang lolo na nasa bahay, lola nila, yung mama nila. Pero nung pagdating sa Office of Exorcism, grabe yung react nila. Bakit? Mga walking possess, yung iba oppress, yung grave oppression, yung mga nakikita pala nila mga demonyo. So mag-ingat po tayo sa mga ganoon na mga aral kasi hindi yan aral at turo ng simbahang Katoliko kasi nasa Biblia na kapag ka namatay ay merong judgment. So kapag ka ganoon na merong mga kaluluwa na ligaw, mga ganoon, hindi yon mga demonyo yon kalimitan. Merong mga meron tayong mga permitted. Hindi talaga yan agad-agad na inaanuhan ng simbahan na pinaniniwalaan without a further yung investigation kasi doon sa buhay ni Padre Pio, meron siya isang praile na nakita na nagwawalis doon mismo sa kapilya. Tinanong niya bakit alas 12 na ng gabi, time na matulog, wala ka talaga sa disobedience na yung ginagawa mo. Anong sabi niya? Ako ay kaluluwa galing sa purgatorio. Sabi niya, yung paglilinis ko dito, ito na yung purgatorio ko kasi nung prior pa ako, hindi ko talaga nililinisan ng maayos. So, merong mga gano'n na mga sitwasyon pero hindi talaga lahat. May permitted pero hindi lahat. Tapos iniimbestigahan yan ng simbahan. Pero yung mga sinabi mo na naglalakad na nakikita mga wandering souls, hindi yan totoo. Huwag kayong maniwala dyan. Tapos sabi mo na nakakulong sa bote tapos nakawala. Ano na yan? Nahilig yan manood ng Brother Romer. Yes, bro. Di naman kaya ano yan, genie in the bottle. In the bottle. Yung mga naniniwala sa mga mga ganyan, yung mga mahilig manood ng mga pelikula. So walang ganun po, sister. So yun lang ang sagot natin. Okay, may gustong dumagdag? Ako, bro, pwede. Ano yun, bro? Go ahead, bro. Alright, salamat sa PPP at sa magandang pag-welcome. So, dagdagan ko lang yung sinabi ng kaibigan natin sa PPP. Tama 'yon, no? Kasi ang Diablo kasi
Well, meron naman talagang apparition yung mga saints kagaya doon sa Mateo 17:3. Pero yung mga permitted at meron yung mission sila na ipapasabi. Pero tandaan natin ang espiritu, hindi siya pwedeng ikulong sa bote kasi material. Material kasi yung espiritu, no? At hindi na sila pwedeng mamuhay dito kagaya nga nung kay Jesus Christ, kahit nung nagkaroon siya ng glorified body, hindi na siya pwedeng mamuhay dito, no? Panglangit na kasi yung kanyang katawan, doon na nararapat yung kanyang katawan. Lalo yung espiritu, anong gagawin niya dito, no? Ang pwede lang dito sa lupa na mamuhay yung ating katawan, kasi ito yung papakinabangan ng katawan natin ang hinahanap, yung mga material na bagay, which is yung kaluluwa natin ang hinahanap ay ang ating Diyos. So sa Hebreo 9:27, pagkatapos mamatay ng tao, ang kasunod ay paghukom. At sa paunang paghukom, ang huhukuman muna yung kaluluwa sa Ecclesiastes 12:7. At ang katawan ay babalik sa alabok na gaya ng una at ang espiritu ay babalik sa Diyos. At ito ang huhukuman. So ngayon, kung meron ka kakaunting kasalanan, dadaan ka muna sa purgatorio kasi hindi pwede sa langit na may kakaunti kang kasalanan. Kahit konti. Kaya yung mga kaluluwa sa langit, Hebreo 12:22-23, mga perpekto. Ginagawa silang perpekto. Pinapadaan sila sa apoy, unang Korinto 3:15. Ngayon, kung yung nakikita nyong mga yan kasi yung ginagawa ng mga dyablo para ilayo tayo sa tunay na pagsamba sa Diyos, sa tunay na doktrina. Kasi yung dyablo, gumagawa sila ng mga kamanghamanghang kasinungalingan, ikalawang Tesalonica 2:9. Siya nga yung ama ng kasinungalingan, John 8:44. At yung mga dyablo ay mapagpanggap, ikalawang Korinto 11:14. So maging tayo sa mga ganyan, ang gagawin natin, pumunta tayo, ang alamin natin, kasi yung mga ganyan, parang may excite ka kasi magandang kwento, masarap pagkwentuhanan, 'di ba? Parang kakaiba siya. Pero mas masarap pagkwentuhanan yung tunay na doktrina ng simbahan. Kasi doon yung katotohanan nasa simbahan eh. Unang Timoteo 3:15, doon natin malalaman ang katotohanan. Iyon ang masarap pagkwentuhanan at ipaalam at ikwento sa ibang tao. Kasi yung espiritu, hindi mo pwedeng ikulong sa bote yun, espiritu yun eh. Si Yun Jenny lang yung letra. Oo. So sana makatulong ako sa inyo guys. Yun lang muna. Salamat dyan ha. Salamat. Yun lang muna guys. Maraming salamat. Okay, thank you. Yung nakakulong sa botelya, si Jenny lang yun, Jenny the Battle. Sige, sabi At, dito. Sabi po kasi hindi pa daw oras ng tao kaya daw pa lakad-lakad. Hindi, patunay po, biblical yan eh, no, mismo. 16, ano nga bro, Jando? 16:22 para meron tayong maipakita. Ano ba nangyari? 16:22 ng Lucas po, doon sa namatay. Sabi natin po yun sa Kristo. Lucas 16:22. Yes, bro. Okay, ating basahin ang Lucas 16:22. Ito yung ating mababasa. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ng mayaman at inilibing. So, nung namatay itong pulubi, saan pumunta? Naggumala ba? Dumiretso, dinala siya kaagad. At sa katikisim natin po, no kanina yung 10:35, ibigay natin ano bang mangyari sa tao, bro Jando? Katikisim natin 10:35. Ano mangyari pagkamatay ng tao? Gagala ba yan o saan ba pupunta? Within 40 days ba o 3 days? Katikisim of the Catholic Church 10:35. Ito mabigat to sa lahat ng mga nakikinig ha. Lagi nating uulit-ulitin to lalo na po sa mga bagong subscriber. Catechism of the Catholic Church 10:35 nga bro Jando. Okay, loading pa muna Brother Angel. Wait lang. Okay, 10:35 sa dito tayo sa online tayo titingin. Okay, sabi dito ganito. Uy, wait lang ha. Liitin ko muna. Asya. Liitin ko muna, sobrang laki. Okay, ito sabi dito. 10:35, the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity. Immediately after death, the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell, where they suffer the punishment of hell, eternal fire. Okay, pause mo dyan bro. Sabi nyo, the teachings of the church affirms the existence of hell and its eternity immediately. Ayan. Ano ibig sabihin immediately? Agad-agad po yun. Sister, no? Immediately, agad-agad after death ng soul who die in a mortal sin. Sa lahat na nakikinig ngayon, wag nating baliwalain ang mga kasalanan na gagawa natin.
sa lahat ng mga nakikinig ngayon, immediately. Agad-agad, hindi ka pa naimbalsa mo. Actually, pag sinabi immediately, hindi ka pa nga naimbalsa mo, kapatid. Immediately, you will be judged. You will go to hell agad-agad, yung mga may mortal sin dyan. Inuulit-ulit natin ito lagi sa punto por punto dahil maraming mga tao, binabaliwala nila ang mga kasalanan na nagagawa nila. Sabi nila, okay lang yan, mabait ang Diyos. Ano? Yes, God is love, but God is also justice. Yung justice ang hindi nila nalalaman dyan. Yung makatarungan ng Diyos, yun ang justisya niya. Immediately po, wala sinabi dyan, nagagala muna ang kaluluwa. O pupunta muna sa bote. Wala pong ganun, kapatid. Yun nga po Back to kasi, you, bro. kasi po, Immediately, narinig mo yon sa simbahan at sa Biblia. Opo. Namatay ang pulubi. Dinila, no? Yung sa piling ni Abraham. So, agad-agad po yun, kapatid. Opo, kasi ang ano yung turo ng preacher eh. Tapos sabi pa niya, ang purgatory ay nandito na daw sa mundo. Sabi ko, itatanong ko nga yan. Kasi naguguluhan na ako eh. At sabi niya, ang purgatory nandito na sa mundo. Napaisip tuloy ako, sabi ko, kasi hindi ko naman din alam kung Sino yung nasaan nagsabi, siya. sister? Katoliko? Katoliko, hindi. Katoliko po siya. Katolikong walang alam yun. Yun nga po sinasabi ko sa sabi ko, bago ka maniwala sa sinasabi ng mga preacher o sino pastor yan, So, magtanong ka muna sa punto por punto kasi sila talaga nag-aaral sila. Sabi ko, sabi ko, sino ba nagtuturo sa kanila? Kasi sabi daw ni Bishop, sabi ko, paano, di ba sabi niyo nga, hindi naman lahat ng turo ng na alam nila eh. So, yun ang kaya naguguluhan ako pag nagkakwento siya, hindi ko kagad pinaniniwalaan kasi gusto ko munang linawin. Parang ako naman, kung halimbawa may ulit ako ng ganong pangyayari, masasabi ko sa kanila, hindi yan totoo. Tapos yun pa nga, na nakita pa daw ng mga bata na may mga anghel, kumakanta, tapos yung preacher, nakita niya na may malaking bantay daw na malaki ang pakpak. Sabi ko, hindi ko rin paniniwalaan yan. Sabi ko, tatanong ko rin ulit kung totoo bang may ganun tayo na meron tayong bantay na malaking anghel, parang ganun yung na nakita ng mga tao. Ako, may experience ko yung bata pa ako. Hindi ito gawa-gawang kwento. Experience ko to 5 years old. Nasagasaan kasi ako ng truck ng kamatis. Yung truck na nagkakarga ng kamatis bands, nasagasaan ako. Hindi ko to makalimutan kasi mismo ako nakakita nito. Nung nasagasaan ako, instead na tumilapon ako, napunta ako sa ilalim ng truck. Pagkapunta ko sa ilalim ng truck, nakakabit ako sa bumper. Doon ako nakahawak, tapos dandahan na nag-stop yung truck. Dandahan siya para makahinto siya. Then ang narinig ko lang doon, may sumigaw na yung bata. Ganon. Hindi ko to makalimutan. 5 years old ako nito kasi umaga to nangyari kasi sanay kasi ako na sinasalubong yung tatay ko galing trabaho kasi palagi may dalang tinapay yun, minsan itlog. So sinasalubong ko yun. Nasagasaan ako yung truck. Ang kasi siyempre alam natin bata, ang ginagawa kasi namin nandun kami sa kalsada, kami pag walang sasakyan, yung patabok-tabok sa Tagalog ba dyan? Yung tatabok ba? Tawid-tawid. Tatawid kami sa kabila kapag walang sasakyan. Hindi ko alam na mayroon na palang paparating na truck para patawid-tawid pa rin ako. So talagang ako na hit and run talaga ako. Buti nga hindi ako namatay, no? At ang nangyari mga kapatid ganito, ito kwento ng buhay ko to na hindi ko makalimutan. Ilang tao pa lang ang kinintuhan ko nito. Ngayon ikwento ko ito sa buong mundo na gamit ito sa punto por punto. Nung huminto na yung truck, so bumitaw na ako sa bumper, tapos hindi ko na maigalaw yung katawan ko. So gusto kong gumapang, gusto kong gumapang, bigla na akong nakatulog, no? Hindi ko 'to makalimutan, nakatulog ako, pero pagkatulog ko, instantly naman bigla akong nasa ibabaw ng truck. Nasa ibabaw ako ng truck, nakita ko pa yung katawan ko, nakahawak ako sa isang malaking mama, may espada, mayroon siyang shield, mayroon siyang pakpak. Tingnan ko siya, sabi ko sa kanya, si Lolo. Tapos, yun lang din, biglang nawala, tapos nagising ako.
Ayun ang nangyari sa ano ko sa experience ko to in an instant yun ang nakita ko, tapos nagising uli ako, tapos gumapang na ako. Yun lang, napakabilis lang na pangyayari nakita ko. At hindi ko alam na anghel pala yun. Laman ko na lang nung siyempre nung lumaki na tayo na mayroon pala tayong mga guardian angels. Oh, Pero bro, yun ang nakita ko na napakalaking mama talaga niya. Mayroon siyang espada, mayroon siyang, at ang isa pa sa color na nakita ko sa kanya, color gray. Color gray, hindi ko alam kung yung baluti iba niya, basta may something gray na nakabalot sa kanyang katawan. Ang laking mama niya, at may pakpak siya. Yun ang aking experience. Yes, Boy Litra. tama yan bro, anghel yun kasi naniniwala tayo sa may guardian angel actually sa huling yugto ng ating buhay, no? Hanggang papunta tayo kung saan tayo pupunta, kung tayo may pupuntang langit, sila yung maghahatid sa kagaya na nga ng binasa doon sa Luke 16. At ito'y biblical sa Mateo 18:10. Ingatan ninyong huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na sa langit ang kanilang mga anghel ay laging tumitingin sa mukha ng aking Ama na nasa langit. So may mga anghel ang bawat isa sa atin. Mm. So yun bro, anghel talaga yun. So, Kaya yun nga lang. ako experience ko yun, at kaya naniniwala talaga ako kasi ako mismo naka-experience ano yun, near death experience ko yun Muntikan na ako mamatay, nasagasaan kasi ako 5 years old. At yung moment or yung event na yun sa buhay ko ang hindi ko makakalimutan. Mm-mm. Tsaka yun nga, yung sabi nung kung meron mang purgatorio dito sa lupa, yun yung mga sakramento sa simbahan. So sa pamamagitan nun, yung mga kasalanan natin, pinupurify sa pamamagitan una, bautismo, yan yung kumpisal pag ikaw ay nagkakasala. Pero yung purgatorio na sinasabi dun sa kaluluwa, hindi siya pwede dito sa lupa magpurgatorio. Doon siya sa spiritual place. Kasi yung pinupurgatorio dito yung mga buhay pa. Kasi hindi ka na pwede magsisi pag buhay ka pa. Pag patay ka na, pag buhay ka pa, pwede ka magsisi. Pag patay ka na, hindi ka na makapagsisi. Pero kung napagsisihan mo, sa huling hininga mo, yung mga mortal sin mo, dun nasa purgatorio yung pagpapatuloy ng paglilinis ng kasalanan. Yun yung final purification. Pero dito sa lupa, merong purgatorio pero hindi pinupurga dito yung mga kaluluwa. Hindi pwede kasi hindi naman nila sila pwedeng ano sa pare, di ba? So kasi hukuman na sila ng Diyos. Hebreo 9:27, on the spot sila hukuman ng Diyos. So mahalaga na lagi tayo especially magsimba. At ang na-advise talaga sa catechism, at least talaga once a year, magano tayo ng confessional pag nakakumit ka ng mortal sin. Kailangan mo talaga magkumpisal kasi hindi naman pinapatawad ng Eucharist ang mortal sin. So yun yung purgatorio dito sa lupa. No? Yun yung purgatorio sa lupa, pero yung kaluluwa hindi po purgatorio yun dito sa lupa, no. So yun lang guys, salamat. Bali lahat Okay. po tayo masama ang mabuti may anghel. Yes, lahat tayo. Yung binasa sa 18:10, yun, refer sa lahat ng tao yun. Kasi ang Diyos ang nagbigay sa atin ng guardian angel, sister. Meron tayong Holy Providence . Okay na ba yan?